Movie Recap Tagalog here. Sa tuwing lilipat si Nano sa isang bagong paaralan, laging may nararapat na wakas ang mga nambubuli roon. Kumalat ang kwentong iyon kung saan-saan, pero dahil kahit gustuhin man ng mga tao ay hindi nila siya makita, iisipin nila ang katulad ng iniisip ng binatang ito, na katangahan lang ang maniwalang totoong nagpapakita si Nano. Pero may dahilan ang lahat ng nangyayari. Noon pa man, si Iskay na talaga ang api sa paaralan. Payat ang katawan, laging alisto ang mga mata, at saan man siya magpunta ay nakayuko at parang takot na makabangga ng kahit sino. Sa totoo lang, may dahilan ang takot na yon. Sa klase nila, may isang pangalang sapat na para mapayuko ang lahat. Si Jom, ang leader ng isang grupo ng mga estudyanteng sanay mang-api ng kapwa. At si Iskay, wala siyang pinagkaiba sa isang buhay na punching bag. Mula sa pag-uutos ng kung ano-ano, pagmumura, hanggang sa pinakakadiring mga larong panghihiya, lahat ay sa kanya ibinabagsak. Isang araw, kinunan pa siya ng isang mapanlait na video at mabilis itong kumalat kung saan-saan. Ang buhay niya ay parang walang katapusang tanikala ng kahihiyan. At sa mga panahong iyon, iisa lang ang pinanghahawakan niya, isang kakaibang usap-usapan tungkol sa isang misteryosang babae. Sabi ng mga tao, may isang babaeng nagngangalang Nano. Isang babaeng galing sa kung saan, na laging nagpapakita sa oras ng pinakamatinding desperasyon, at ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin niya sa pinakamalupit na paraan. Kumalat ang kwentong iyon sa mga student forum na parang isang nakakatakot na alamat. May ilan na nagsabing nakita na raw nila siya, habang ang iba na may naniniwalang gawa-gawa lang ang lahat. Pero buong puso iyong pinaniniwalaan ni Iskay. Kumapit siya roon na parang taong nalulunod na kumakapit sa isang lumulutang na kahoy. Araw-araw niyang hinahalughog ang social media para sa kahit katiting na bakas. Binabasa niya ang bawat post, bawat komento, at bawat nakakatakot na kwento tungkol sa misteryosang babaeng iyon. Pero sa huli, iisa lang ang malinaw niyang natuklasan. Hinding-hindi mo matatawag si Nano. Nagpapakita lang siya kapag siya mismo ang gustong makipagkita sa isang tao. Dahil doon, sabay na nabuhay ang pag-asa at desperasyon sa loob niya. Isang araw habang papasok sa paaralan, napagkamalan pa niyang si Nano ang isang babaeng hanggang balikat ang buhok. Natigilan siya at tulalang napatitig dito, hanggang sa lumingon ang babae at tiningnan siya na parang kakaiba siya. Saka naglakad palayo. Naiwan siyang mag-isa, balot ng lungkot at pagkadismaya. Lumipas ang mga araw, at patuloy pa rin siyang tahimik na naghahanap, hanggang sa isang araw, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. May mensahe mula sa isang account ng palayaw ay ang babaeng mula sa wala. Mabilis na tumibok ang puso niya. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan iyon. Pero ang sumalubong sa kanya ay hindi himala, kundi isang meme. Iginuhit ang nakakaawang mukha niya sa isang nakakahiya at katawa-tawang katawan na may kasama pang ilang linyang pangungutya. Napatulala siya, parang may bumara sa lalamunan niya sa sobrang kahihiyan at kapanglawan. Iyon pala, ang huli niyang pag-asa ay biro lang ng kung sino sa internet. Pero sa mismong kahihiyang iyon, may munting pagtutol na sumiklab sa puso niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nagpa siya si Iskay na lumaban kay Jom. Karaniwan, kinokopya ni Jom ang mga sagot niya sa pagsusulit. Pero sa pagkakataong iyon, sinadya ni Iskay na puro mali ang isulat. Ang resulta, nakakuha ng malaking 0 si Jom. Nagitngit ito sa galit. Kinaladkad niya si Iskay papunta sa banyo. Saka paulit-ulit na sinuntok at sinipa. Pagkatapos, isinubsob pa niya ang ulo nito sa inidoro. Masayang-masayang umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga kasamahan niya. Sa grupo nila, may isang lalaking dati ring naging biktima ni Jom. Yumuko ito at pabulong na sinabi kay Iskay na mas mabuting sumunod na lang kay Jom dahil ang paglaban sa kanya ay humahantong lang sa kapahamakan. Kinabukasan, mas naging masunurin si Iskay kaysa dati. Iniabot niya kay Jom ang isang report at sinabing siya mismo ang gumawa nito bilang kabayaran sa pagkakamali niya. Hindi man lang iyon sinuri ni Jom at agad niya itong ipinasa sa guro. Pero habang binabasa iyon ng guro, lalo itong namumutla. Ang buong laman ng report ay puro bastos at malaswang insultong nakatuon sa kanya. Agad na umabot ang usapin sa principal. Ipinaalam niya sa pamilya ni Jom ang tungkol sa mababang marka nito at sa pangiinsulto sa guro. Sino ang mag-aakalang ipinanganak pala si Jom sa isang prestihiyosong pamilya? Ang ama niya ay isang politiko na reputasyon ang inuuna higit sa lahat. Sa bahay nila, mayroon din siyang nakatatandang kapatid na babae, ang ipinagmamalaki ng pamilya. Isang mahusay na estudyanteng nakakuha pa ng bihirang doctoral scholarship. Samantalang si Jom, para lamang siyang mansyang kailangang itago. Nang gabing iyon, naganap ang hapunan sa ilalim ng nakapipigil hiningang katahimikan. Ayaw ng ama niyang mabanggit ang anumang nakakahiya. Pagkatapos kumain, malamig siyang tinawag ng ama papunta sa bodega. Mahinahon nitong tinanong ang anak, "Ngayon, alin ang gusto mo, kaliwa o kanang kamay?" Nanginginig na iniabot ni Jom ang kaliwang kamay. Ngunit kumuha ang ama ng martilyo at walang pag-aatubiling hinampas ang kanang kamay nito. Kasing lamig ng yelo ang mga mata niya, parang hindi anak ang kaharap kundi isang kaaway. Ang nakapagtataka, nang mismong gabing iyon, napanaginipan din ni Iskay ang eksenang iyon. Nagising siyang gulat na gulat, malamig ang pawis sa likod, at kumakaripas ang tibok ng puso. Parang siya mismo ang nakaranas ng totoong bangungot. Kinabukasan sa klase, napansin ni Iskay na bakante ang upuan ni Jom. Isang munting sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso niya. Baka sakaling nagsisimula ng magbago ang buhay niya. Pero bago pa man tuluyang sumibol ang tuwa, pumasok si Jom sa silid-aralan. Makapal ang
ang benda ng kamay nito. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Iskay, tahimik na paalala na hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, dali-daling lumabas si Iskay ng paaralan. Alam niyang siya ang susunod na pagbubuntunan ng paghihiganti. At gaya ng inaasahan, hinabol siya ni Jom at ng grupo nito hanggang sa parking lot. Nagtago siya sa likod ng isang kotse, inakalang nakatakas na siya. Pero biglang may asong tumalon mula sa kung saan at malakas na tumahol. Nagulat siya at doon siya nahuli. Isa sa mga kasamahan ni Jom ang pumulot ng metal na bolang gamit sa shotput at iniabot iyon kay Jom. Tinapik ni Jom ang ulo nito bilang papuri, saka malamig na ngumiti at binigyan si Iskay ng pagpipilian. Magpapabugbog ka sa aming lahat o kukunin mo ang bolang ito at hahampasin mo ang asong iyon. Nanginginig na hinawakan ni Iskay ang bola. Pero bigla niya itong ibinato ng diretso kay Jom. Agad naman siyang pinigilan. Nagnitnit si Jom sa galit at buong lakas na ipinukpok ang bola sa kamay ni Iskay. Eksaktong gaya ng ginawa ng ama nito sa kanya. Sa tindi ng sakit, pakiramdam ni Iskay ay dumaraan siya sa 18 antas ng impyerno. Halos mawalan siya ng malay. Pero hindi pa roon nagtapos ang lahat. Kinaladkad siya ng mga ito papunta sa isang bodega, tinalian at kinuhanan pa ng video habang hubot-hubad. Inutusan pa nila ang isa sa mga kasama na sindihan ng lighter ang balahibo sa maselang bahagi ng katawan niya. Humahalakhak ang buong grupo na parabang nanonood lang ng palabas. Lumapit si Jom, baka sa boses ang matinding pangungutya. Balita ko naghahanap ka ng paghiganti. Nasaan ang nano mo? Hanapin mo siya. Dahil kung hindi mo siya mahanap, araw-araw kang magiging ganito. Kung hindi mo na kaya, mamatay ka na lang para matapos na ang kahihiyan. Pagkasabi niyon, ipinulupot niya ang lubid sa leeg ni Iskay. Sakit, kahihiyan, ganap na desperasyon. Pakiramdam niya, iyon na ang dulo ng buhay niya. Bago tuluyang bumigay, nagsulat siya ng huling mensahe para sa mga magulang niya sa isang post online. Isang mapait na mensaheng nagsasabing napakatanga niyang naniwala pa na totoong umiiral si Nano. Pagkatapos, nagpasya siyang tapusin na ang lahat para hindi na maranasan pa ang ganitong pagpapahirap. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang nalaglag ang ilang dahon. At sa harap niya, may lumitaw na isang magandang babae. Malalim ang itim nitong mga mata, hanggang balikat ang buhok, at may ngiting sabay na nakabibighani at nakapangingilabot. Lumapit ito at natural na sinabi, "Ako si Nano." Mukhang napaaga yata ako ng kaunti. Sinubukan ni Iskay na magsalita, pero naninikip ang lalamunan niya at wala man lang lumabas na salita. Ilang hakbang na lumayo ang babae, saka muling lumingon. "Kailangan mo ba ng tulong?" Mabilis siyang tumango. Ngumiti si Nano at pinutol ang lubid. Bumagsak si Iskay sa sahig habang inuubo. Saka mahigpit na niyakap ang babae na parabang isang himala na nabuhay sa harap niya. Pero may kung anong madilim sa ngiti nito. Lumalabas na siya rin pala ang nagpadala ng meme noong nakaraang araw. Isang maliit na pagsubok lamang. At mula noon, hindi na inisip ni Iskay na katangahan ng maniwalang umiiral si Nano. Nagkamayan silang dalawa, doon nagsimula ang plano nilang paghihiganti. Sinabi ni Nano na ang pinakamalaking takot ni Jom ay hindi sakit, kundi ang araw na wala nang matatakot sa kanya. Kinabukasan, pagpasok ni Jom sa silid-aralan, natigilan siya. Ang upuan niya ay napalitan ng marumi at lumang inidoro. Lumingon-lingon siya sa paligid, naghihintay na may magpapaliwanag habang nangingibabaw ang takot. Pero walang sinumang nag-abala. Sakto namang pumasok si Iskay. Biglang sinunggaban ni Jom ang kwelyo nito, idinikit sa pader, at galit na bumulong. "Ikaw ba ang may gawa nito?" Pero dumating ang guro at pinatahimik ang klase. Sinabi pa nitong maupo muna si Jom doon at tatawag na lang siya ng taong aayos ng problema. Paglingon niya, lihim na sumilay ang isang kontentong ngiti sa labi niya. At sa mismong sandaling iyon, may pumasok na bagong estudyante. Ipinakilala siya ng guro bilang isang transfer student na nagngangalang Nano. Bahagya itong yumuko bilang pagbati at pinaupo sa mismong harapan ni Jom. Lumingon si Nano at ngumiti ng banayad. Lalo tuloy na inis at nabalisa si Jom. Habang may pagsusulit, gaya ng dati, sumenya si Jom kay Iskay para hingin ang mga sagot. Pero nang dumaan ang guro, biglang may inihulog si Nano na maliit na papel sa kamay ni Jom. Nahuli siya ng guro. Inakala nitong kodigo iyon at pinabuksan agad sa kanya. Pagbukas niya, isang munting guhit lang pala iyon ng isang cute na tae. Parang eksaktong katumbas ng paghawak ng mainit na baga. At mas lalong nakakahiya dahil parabang kumalat ang mabahong kahihiyan sa buong silid. Nagkimkim ng galit si Jom. Inutusan niya ang isa sa mga tauhan niya na maghanap ng impormasyon tungkol kay Nano. Pero wala silang natagpuan. Kaya nagpasya siyang turuan ito ng leksyon. Sa mismong sandaling iyon, napadaan si Iskay. Lumingon siya, ngumiti ng mapangasar at biglang tumakbo. Agad naman siyang hinabol ng buong grupo hanggang sa lumang bodega. Pero pagkapagbukas nila ng pinto, isang stuffed clown ang nakabitin sa harap nila. Lahat sila ay napaatras sa gulat. Pagkatapos, kung bakit bigla, nagsimulang mamaga at kumirot ng husto ang kamay ni Jom. Napilitan siyang pumunta sa infirmary para mabendahan iyon. Hindi niya namalayang nakatulog siya roon. Pagkagising niya, laking gulat niya nang matuklasang mahigpit na natahi ang kamay niya sa stuffed hammer ng clown na nakita nila kanina. Ano man ang gawin niya, hindi niya iyon maalis. May nakita rin siyang isang note sa tabi niya, pinapapunta siya sa bodega. Agad niyang kinaladkad ang dalawa niyang tauhan at nagtungo roon. Habang naglalakad sila, napapatingin ang mga tao sa kamay niyang nakabalot sa stuffed hammer at pinagtatawanan siya. Ang laki naman ng martilyo niya. Mukha siyang nakakatawa. Tagapagmana ba siya ni Thor? Mula sa taong kinatatakutan ng lahat, naging katatawanan si Jom sa buong paaralan. Pagdating nila sa bodega, lumabas si Nano. May kakaiba itong ngiti habang diretso siyang nakatingin kay Jom. Sa tindi ng galit, sumugod si Jom para suntukin siya. Pero ang kamay niya ngayon ay isang malambot na stuffed hammer na lang. Ang pagtama nito kay Nano ay parang simpleng kiliti lang. Lalo pang natawa si Nano at tuluyang nawalan ng kontrol si Jom. Paglingon niya, bigla itong naglaho. Muling lumitaw ang clown. Pagkatapos ay lumitaw naman si Nano sa kabilang sulok, kumatawa habang nakatitig sa kanya. Maya-maya, nagbago pa ang anyo nito at naging mukha ng nakakatakot niyang ama. Sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho si Jom. Sinabi ni Nano sa iba na ipagpatuloy
ipagpatuloy lang ang pag-video. Tutal, dati rin silang mga biktima ni Jom, kaya dapat samantalahin nila ang bihirang pagkakataong iyon at i-post sa internet. Maya-maya, dumating si Sky. Sa isip ni Nano, aakyat si Sky at gagamitin ang bakal na bola para gantihan si Jom nang mas malupit pa kaysa sa ginawa nito sa kanya. Pero sa totoong nangyari, lumapit lang si Sky, pinatigil ang lahat sa pagkuha ng video, at marahang iniabot ang kamay para tulungan si Jom na makatayo. Bigla namang napaiyak si Jom na parang bata. Umiiyak siya dahil sa kahiyan, takot at sa pakiramdam na biglang nabaligtad ang lahat. Marahil, tuluyan na talaga siyang nabasag sa loob. Nang maglaon, sa rooftop, sinabi ni Sky kay Nano na ayaw niyang maging katulad ng taong kinamumuhian niya, kaya hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya, dahil kay Nano, natutunan niyang huwag sumuko, na dapat lumaban hanggang dulo, at na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Gusto pa rin niyang magtira ng kaunting pag-asa para sa buhay. Tinanong siya ni Nano kung may iba pa ba siyang gusto. Lumapit si Sky sa kanya, dahilan para isipin ni Nano na hahalikan siya nito. Pero ngumiti lang si Sky nang may pasasalamat at humiling ng isang souvenir photo, isang larawang maaalala habang buhay. Dahil baka pagkatapos ng araw na iyon, hindi na niya ito muling makita. Umalis si Nano, dala ang pamilyar nitong ngiti, isang ngiting sabay na kaakit-akit at misteryoso. At marahil, sa iba na namang paaralan, may panibagong kwento nang magsisimula. Paano kung hindi man maging marangya ang buhay na ito? Kahit paano, kailangan mo pa ring mamuhay bilang isang disenteng tao, matutong umasal ng maayos, at huwag kang mamuhay gaya ng grupo ng mga estudyante sa kwentong ito. May cute silang pangalan, Pink Cat, pero may sakit silang libangan. Palihim na kumukuha ng litrato ng mga babaeng estudyante. Mas malala pa, may kapal pa sila ng mukhang i-post iyon online nang kitang-kita ang mga mukha ng mga biktima. At para bang normal lang, binibigyan pa nila ng rating ang mga ito. Nang makita ang malinaw na kawalang katarungang iyon, isang samahan ng mga babae na pinamumunuan ng isang dalagitang nagngangalang Mook ang matapang na nagtungo sa principal para magsumbong. Ang mga babaeng iyon ay mahahalagang anak ng mabubuti at edukadong pamilya. Sino ba naman ang makakatanggap na basta nalang dungisan ang pangalan nila at lapastanganin ang katawan nila ng ganoon? Pero sino ang mag-aakalang sermon tungkol sa tradisyonal na asal ng babae ang isasagot ng principal? Ang mas masahol pa, tila mga biktima pa ang sinisi niya. Sinabi pa niyang kaya raw pinapasuot ng paaralan ang mga babaeng estudyante ng paldang lampas isang dangkal sa tuhod, at kaya raw tinuturuan sila kung paano maglakad, tumayo, humiga at umupo upang hindi sila mapahiya ng ganoon. Pagkarinig niyon, tuluyan nang napuno si Mac. Matindi siyang sumagot at binalik ang tanong. Ibig sabihin ba, hindi ninyo ibinubuka ang mga paa ninyo kapag nagpapalit kayo ng damit? Ang resulta ng matapang na pagsagot na yon sa principal, agad na sinuspinde ang Girls Volleyball Club. Habang pinapaalis ang buong grupo, sinabi rin ng principal na isama na rin nila ang bagong estudyante. Paglingon ng tatlong babae, sakalang nila napansin ang isang taong kanina pa pala nakaupo roon. Halos hindi man lang gumagalaw, parang estatwa. Bahagya itong ngumiti sa pamilyar nitong maamong ngiti at nagpakilala. Ako si Nano. Habang naglalakad pabalik sa classroom, nagsimulang malito ang mga dalagita. Tahimik nilang kinuwestiyon ang sarili nilang konsensya. Mali ba talaga sila? Gaya ng sinabi ng principal. Sa huli, wala silang nagawa kundi sabihin kailangan na lang nilang maging mas maingat sa grupong Pink Cat. Pagkaraan noon, gumawa si Nano ng debut video bilang bagong estudyante at bagong miyembro ng Girls Volleyball Club. Nang tanungin siya kung bakit siya lumipat ng paaralan, diretso niyang sinabi, narinig ko kasing cute daw ang mga lalaki rito. Kasabay pa niyon ang sobrang dramatic na finger heart. Agad na nag-viral ang video at mabilis na kumalat sa social media. Dahil doon, sabay-sabay na napatingin ng may pagnanasa ang mga maruruming isip na lalaki sa paaralan. At mula noon, opisyal nang ginawa ng Pink Cat na target si Nano. Ang tatlong leader na eksperto sa palihim na pagkuha ng litrato, sina Marcao, Doy, at Pic, ay agad na nagsimulang magplano. Buong kumpiyansa silang tumaya na napakataas ng magiging halaga ng mga litrato ni Nano. At dahil doon, halos walang tigil ang tunog ng perang pumapasok sa mga account nila. Sunod-sunod ang bayad, sapat para malaman kung gaano kainit ang bagong pusa na ito. Pagkatapos, nakatanggap ng balita ang principal na may isang grupo raw na naghahandang maglabas ng expose tungkol sa mga nakakadiring upskirt photos na ginagamit sa panghaharas sa mga babaeng estudyante sa paaralan. Sa pagmamadali para iligtas ang reputasyon ng paaralan, mari niya itong itinanggi. May kapal pa siya ng mukhang sabihin na sa panahon ngayon, pwede nang gawin ng AI ang kahit anong litrato. Kaya sino pa ba ang makakapagsabi kung alin ang totoo? Pero pagkasabi niya noon, dumiretso agad siya sa classroom kung saan nag-aaral si Nano. Pinatigil niya kaagad ang pagtuturo ng guro. Mabilis siyang lumapit kay Mac at sapilitang pinakuha ang cellphone nito. Saka inutusan itong i-unlock ang password para masuri niya. Ang pakay niya, alamin kung si Mook ba ang nagpapakalat ng impormasyon sa media para sirain ang pangalan ng paaralan. Agad namang tumutol si Mac. Iginiit niyang pribadong bagay ang password. At ang sapilitang paghingi nito ay malinaw na paglabag sa personal niyang karapatan. Pero para sa principal, parang siya ang sentro ng mundo at siya ang may karapatang magturo ng leksyon sa iba. Katwiran pa niya. Habang suot ng mga estudyante ang uniforme ng paaralan, lahat ng kilos nila ay kumakatawan sa pangalan ng eskwelahan. Ang panggagawang katatawanan sa ilalim ng palda ng mga babae, ayon sa kanya, ay hindi lang pagsisira sa reputasyon ni Mook, kundi sa buong paaralan. May malamig pa siyang dagdag. Kailangan mong matutong alagaan at protektahan ang sarili mo. Sa totoo lang, nakakasakit ng ulo marinig yon. Nakalimutan na ba niyang ang mga manyakis na lalaking estudyante ay naka-uniforme rin? At ang asal nila ang totoong nagdadala ng kahihiyan sa paaralan. Pagkatapos ng hindi makatarungang pagbabanta, tahimik na umiyak si Mook noong recess. Pagkaraan, lumapit siya kay Nano at tinanong kung ano ang gagawin nito kung siya ang nasa ganoong sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, masiglang tumango si Nano na parang
sumasang-ayon sa principle. Sa atin ang privacy natin, sabi niya. Kaya tayo mismo ang dapat kumilos para protektahan ito. At doon nagsimula ang misyon ng Sisterhood. Sinuyod nila ang bawat sulok ng paaralan para hanapin kung may nakatagong spy camera. Pero nakakalungkot, sobrang tuso ng Pink Cat. Matagal silang naghanap bago nila natuklasan ang isa. Nakatago sa loob mismo ng tiyan ng isang manika. Ngumiti si Nano ng pamilyar niyang ngiti at kumaway ng magiliw diretso sa spy camera. Parang binabati ang grupo ng mga makasalanan sa kabilang panig. Halos magdilim ang paningin ng mga lalaking iyon sa galit. Kaya mas lalo silang nagpursiging makakuha ng litrato ng bagong pusa sa kahit anong paraan. Kailangan nilang mabayaran ang mga kostumer na paulit-ulit nang humihingi ng bago. Sina Pic, Doy, at Marcao ay nagpuyat gabi-gabi sa paglalagay ng spy camera sa kung saan-saan. Sinubukan pa nila mismo ang mga anggulo. Pinaglalaruan ang kamera para masigurong maganda ang kuha. Nang maihanda na ang lahat at naghihintay na lang silang mahulog ang biktima sa bitag, bigla silang binigo ni Nano. Sa bawat araw, mas umikli ng umikli ang palda niya. Pero saan man siya tumapak, parang may mahika, nadudurog at napipisa ang mga spy camera. Sa wakas, may isang litrato silang nasagip na parang bihirang kayamanan. Pero habang walang kamalay-malay sina Pic at Marcao, biglang natigilan si Doy. Dahil ang kakaibang bagay na nakita sa litrato ay sarili pala niyang maselang bahagi. Nang pagtawanan pa iyon ng mga kaibigan niya, parang gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa sa sobrang kahihiyan. Kinabukasan sa paaralan, nagkasalubong sina Doy at Nano. Pinulot ni Nano ang cellphone nito, iniabot pabalik at kaswal na nagtanong, "Sayo ba ito? Bakit ang liit na nga, may nunal pa?" Natigilan si Doy ng halos 5 segundo. Nang makitang hindi umepekto ang paraan nilang iyon, nagpalit sila ng taktika. Nagkabit naman sila ng maliliit na spy camera sa sapatos. Masigasig na sinundan ni Marcao si Nano, pero agad siya nitong napansin at dinala sa isang liblib na lugar. Lakas loob siyang lumapit at sinabing gusto niya raw itong interview para sa Mother's Day. Habang abala siyang iniuunat ang paa para makuhanan ang ipinagbabawal na anggulo, bigla siyang ginulat ni Nano. Napatalon siya at bumagsak ng patihaya sa lupa. Sa isang iglap, may asong sumugod mula sa malapit at kumagat ng diretso sa isa niyang itlog. Agad siyang dinala sa ospital sa sobrang paghihirap. Ayon sa doktor, maswerte pa rin daw siya dahil may isa pa siyang natitira. Pero malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng problema sa performance sa hinaharap. Pagbalik ni Marcao sa paaralan, makapal ang benda sa maselang bahagi niya. Lahat ng makasalubong niya ay napapatingin, nagtuturo at tumatawa. Ngayon, isa na lang ang natitirang hindi pa nagbabayad ng kapalit, si Pic. Pero dahil matagal nang naghihintay ang mga kliyente sa mga litrato, sunod-sunod na ang pangungulit sa kanya. Dahil doon, desidido siyang isagawa ang huling hakbang. Habang nakaupo siya sa bahay at pinipiga ang utak para makahanap ng paraan, si Nano na mismo ang lumitaw sa pintuan niya para magsauli ng sapatos. Agad niya itong pinatuloy para uminom. Sa lohikang kapag maraming nainom, tiyak na maiihi ito. Kaya naman, palihim siyang nagkabit ng spy camera sa banyo bago pa man ito dumating. Pagkatapos ay inalok niya ito ng kung ano-anong soda, sunod-sunod na lata at nag-alok pa ng tubig pero tumanggi si Nano. Nang makitang paalis na ang dalaga, magalang niya itong pinaalalahanan na gumamit muna ng banyo dahil malayo pa ang uuwian nito at mahirap magpigil. Ngunit ngumiti lang ang babae, nagpasalamat at tuluyang lumabas. Dahil dito, naiwang dismayado ang lalaki sa kaniyang nasayang na pagod. Matapos ang mga bigong tangka, sumama ang loob ng grupong Pink Cat kaya nakipagkita sila kay Nano sa isang saradong silid para sa isang harapan. Mayapakan na pumasok si Nano at nang sumara ang pinto, itinaas ni Pic ang kaniyang telepono habang bakas ang mahalay na balak sa kaniyang mukha. Hinawakan ni Nano ang kamay nito at piniga ng napakadiin hanggang sa tila madudurog na ang mga buto na naging sanhi ng kaniyang pag-atungal sa sakit. Ibinaba ni Nano ang kamay nito at sinabing, "Heto, kumuha ka ng litrato, damihan mo pa," na nagdulot ng labis na sakit kay Pic kaya pati ang dalawa niyang kasama ay hindi nangahas na makialam at hinayaan na lang siyang makaalis. Walang katapusang naghintay si Pic na makita ang litratong nakuha niya, pero panay loading lang ang screen hanggang gabi. Saktong pag-uwi ng punong guro, nanay pala ni Pic, lumabas ang litrato ng isang misteryosong itim na kagamitan. Dahil sa tuwa, agad niya itong isinend sa group chat para makita ng kaniyang mga kaibigan. Ang mga batang ito na tila walang sapat na kaalaman tungkol sa sex education ay labis na nag-init sa nakitang litrato at binigyan pa si Nano ng perfect 10. Kasalukuyang minamanyak ni Pic ang sarili habang naghihintay ng pagkakataon nang biglang pumasok ang kaniyang ina nang hindi kumatok, kaya napatalon siya sa gulat. Kahit na huling gumagawa ng kahalayan, nakuha pa niyang murahin ang kaniyang ina at palayasin ito sa kwarto. Nang sumapit ang Mother's Day, nag-organisa ang paaralan ng isang sagradong seremonya para sa mga magina. Habang nagpapalitan ng pagmamahal ang bawat pares, biglang nagkagulo ang buong bulwagan nang ipakita sa malaking screen ang mga litrato ng mga babaeng estudyante. Nagpanik ang punong guro at sumigaw na itigil ang malaswang palabas na yon. Sabay tanong kung sino ang may gawa. Matapang na tumayo si Nano para akuin ang responsibilidad. Sabay hirit kung hindi ba ang mismong nag-utos na kunan ang mga litratong iyon ang tunay na manyak. Pagkatapos, inilabas ang sunod-sunod na video ni Pic, Doy at Marcao habang palihim na nagkakabit ng mga spy camera sa kung saan-saan. Labis na ikinatuwa ng mga kababaihan ang pagkakabuking na ito. Isang matinding ganti sa kanilang ginawa. Sa sobrang gulat, tuluyang napahandusay ang punong guro sa sahig. Sa pagkakataong iyon, napansin ng isang estudyante na ang litrato ng panloob na isinend ni Pic sa group chat ay mas kamukha ng gamit ng kaniyang ina kaysa kay Nano. Naniwala silang ginamit niya ang litrato ng sariling ina para makapanloko ng pera sa grupo. Galit na galit ang mga estudyante, babae man o lalaki, at nilusob ang tatlo para pagbayarin. Nahuli ang tatlong makasalanan at iginapos. Matapos silang bugbugin ng husto, pinalibutan sila ng lahat at pinilit na lagyan ng eye clamps ang kanilang mga mata para hindi sila makapikit kahit isang segundo. Sabi
Sabi ni Nano, kung mahilig silang tumingin, pagbibigyan niya sila. Pagkatapos, itinaas niya ang kaniyang palda. Isang sobrang tindi at palaban na flex na nagpalaki sa mga mata nila hanggang sa parang mapaso na ang kanilang mga balintataw. Seryoso, kung gusto ninyong makakita, ipakikita niya ang totoong laban. Walang mapapala sa pagsilip sa mga mumurahing spy camera na iyan. Maaaring magsimula ang isang bintang sa katotohanan, pero kapag sumali na ang madlang gutom sa drama, maaari itong maging isang mapanganib na gulo kung saan kahit sino ay pwedeng madamay. At kapag sumulpot si Nano, hindi na niya kailangan pang magparusa. Hinahayaan lang niyang ang inggit at baluktot na ugali ng tao ang mismong magtulak sa kanila sa kapahamakan. Sa paaralang ito, may isang sikat na school idol na nagngangalang Jamie. Guwapo, palakaibigan, at nag-ampon pa ng isang sheepdog na ang pangalan ay Hong. Napakasakto ng tambalang ito kaya ang dami ng kanilang followers ay kasing bilis tumaas ng presyo ng gasolina ngayon. Samantala, sa kabilang sulok ng klase, may isang lalaking nagngangalang Hong Tai. Pero ang kapalaran niya ay kabaligtaran ng kay Jamie. Tahimik na tao si Hong Tai, at ang panonood kay Jamie habang pinupuri ito ay nagdulot ng pait sa kaniyang loob. Hindi ito bigla ang galit, kundi pakiramdam ng napag-iiwanan. Habang tumatagal ang panonood niya, lalo siyang naiinis, at habang nagkukumpara, lalo niyang nararamdamang wala siyang silbi. Kaya naman, gumawa siya ng maraming fake accounts, nakikipag-usap sa sarili, at gumagawa ng mga paratang para hilahin pababa si Jamie. Parang bumubuo ng pekeng kampo na kakampi sa kaniya, para lang lokohin ang sarili na hindi siya nag-iisa. Sa pagkakataong ito, biglang sumulpot si Nano. Lumapit kay Jamie at pinuri ito, sabay hirit ng mga salita tungkol sa mga talunang galit sa iba nang walang dahilan. Mukhang ipinagtatanggol niya si Jamie, pero sapat na yon para mapatalon ang sino mang may ginagawang kababalaghan. Naramdaman ni Hong Tai na pinatatamaan siya. Ang personal niyang page ay iilan lang ang followers. Ang video na inipost niya ay wala man lang kahit isang like, at ang pakiramdam na binabalewala siya ay lalong nagpasama ng loob niya. Nagpa-picture pa si Nano kay Jamie, tsaka bumaling para batiin si Hong Tai. Sabay sabing gusto rin niya ang pagiging mapag-isa. Mukhang walang kinalaman sa ginawa niya kanina, pero ang malumanay na pangungusap na yon ay tila direktang nakatingin sa kaniyang baluktot na isipan. Sa gitna ng klase, nagtanong ang guro kung sino ang nakakaalam ng sagot. Bago pa man maitaas ng husto ni Hong Tai ang kaniyang kamay, mabilis na nakasagot si Jamie. Naghiyawan ang buong klase sa paghanga, at ang sandaling iyon ay parang isang direktang sipa sa kaniyang durog na kumpiyansa sa sarili. Muling napaatras si Hong Tai. Naniniwalang ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya. Nagpunta siya sa hagdan para kumain ng tinapay. Natila ba kinakain din niya ang kaniyang sariling pait. Lalo pang masakit pag-uwi, dahil halos wala namang itinatanong ang kaniyang ina bago bumaling sa panonood sa sikat na si Jamie at sa aso nito. Mula paaralan hanggang bahay, ang lalaking kinasusuklaman niya ang laging bida kahit saan. Habang siya naman ay parang hindi umiiral na mas nakakahiya pa kaysa sa aso ng lalaking iyon. Ang pakiramdam na iyon ay dahan-dahang nagbago mula sa inggit patungo sa obsesyon. Nagpa siya si Hong Tai na tignan kung ano ba ang meron kay Jamie at bakit ito may 200,000 followers. At sa mismong sandaling iyon, nakakita siya ng eksena na pwedeng bigyan ng masamang pakahulugan. Ang paraan ng paghaplos ng kamay ni Jamie sa aso na hinaluan pa ng kaniyang galit ay naging sanhi para agad na mag-isip ang kaniyang utak ng koneksyon at gawin itong ebidensya ng malaswang gawain. Mula roon, nagsimula na siyang umatake. Nag-post ng paratang tungkol sa hindi wastong pakikitungo sa hayop. At dito na opisyal na nagsimula ang gulo. Hindi na normal si Hong Tai kundi naging isang mandirigma na ang sandata ay keyboard. Habang lumalaban naman si Jamie sa pamamagitan ng pag-block sa sinumang nag-iiwan ng mga mapanirang komento. Dahil dito, lalong naniwala si Hong Tai na natatamaan niya ang katotohanan kaya siya pinatatahimik. Mula sa puntong ito, naging isang professional internet sleuth na siya. Kapag na-block ang isang account, gagawa siya ng bago. Walang tigil ang pag-atake. Lalong bumibilis ang pagtipa habang nagsusulat. At lalong nakakaramdam na siya ang tama habang dumarami ang sumasang-ayon sa kaniya. Kahit na sa katotohanan, kapag sapat na dami ng tao ang nag-uulit ng isang bagay, kahit ano ay pwedeng maging katotohanan. Itinigil ni Jamie ang kaniyang livestream para iligtas ang kaniyang imahe, habang si Hong Tai naman ay biglang dumami ang followers. Sa unang pagkakataon sa kaniyang buhay, naramdaman niyang may boses siya, may impluwensya, at ang pakiramdam na yon ng pagiging mas nakakataas ay naging dahilan para hindi na siya makatigil. Sa paaralan, mas may kumpiyansa na si Hong Tai, pero nang makitang si Jamie ay pinapalibutan pa rin ng mga babaeng nagbibigay ng cake para aliwin ito, muling nag-alab ang pakiramdam ng kawalang katarungan sa kaniyang puso. Para naman kay Nano, niregaluhan pa niya ng palda ang aso ni Jamie para maiwasan ang sabi-sabi na hindi ito pinasusuot ng kahit ano at lantad ang lahat ng balahibo nito. Ang ginawang ito ay nagdagdag ng nakakatawang detalye sa kwento para pag-usapan ng iba. Ang sumunod na livestream ni Jamie ay inulan ng mga malisyosong komento. Nagsimulang kumalat ang panawagan para i-boycott siya. Para bang tumatakbo si Jamie sa gitna ng isang galit na mandala. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya nag-iisa. Nagsimulang gumanti ang mga tagahanga niya. Sumali rin si Nano. Maging si Jamie mismo, gumamit pa ng mga peking account para ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, lalo pang naging inosente ang tingin ng mga tao sa kanya. Sinubukan ni Hong Tai na i-report ang nangyayari sa Animal Welfare Society pero walang sumagot, habang patuloy namang nakakatanggap ng suporta si Jamie. Sa puntong iyon, naging brutal na katotohanan ang kasabihang, kung gusto mong mapunta sa posisyong hindi kayang panindigan ng iba, kailangan mong kayanin ang bigat na hindi nila kayang tiisin. Mahinahon lang na sinabi ni Nano na kapag may mga tagahanga ka, kailangan mo ring tanggapin na may mga toxic haters. Parang simpleng pagdamay lang ang tunog, pero hindi niya namalayang iyon pala ang nagtulak kay Hong Tai na mas lumubog pa. Sinimulan niyang hukayin ang nakaraan ni Jamie at pati ang tungkol sa alaga nitong aso. Pinagtuunan
Pinupunan niya ng pansin ang bawat maliliit na detalye, hanggang sa wakas ay natagpuan niya ang matagal na niyang hinahanap. Isang palatandaang mukhang sadyang binili o ipinagpalit ang alaga at hindi simpleng tadhana o kusang pag-aampon gaya ng ipinost noon. Agad siyang gumawa ng panibagong post ng akusasyon at sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang pagsabog kaysa dati. Kitang-kitang nahati ang online crowd sa dalawang panig, mga naniniwala at mga nagdududa, habang mas desperadong pinoprotektahan ng fandom ni Jamie ang idolo nila. Lalo lang nitong pinatutunayan na pilit nilang kinakapitang mabuti ang sarili nilang bulag na paniniwala. Sa sandaling iyon, bumulong si Nano sa tainga ni Hongtae na baka ang taong nasa likod ng digmaang ito ay nasa tabi lang nila. Doon nagsimulang lamunin ng matinding takot si Hongtae. Taranta siyang tumakbo papunta sa banyo at pilit binura ang lahat ng bakas na mga kahina-hinalan niyang ginawa. Balak niyang tuluyang maglaho sa virtual na mundo. Pero huli na ang lahat. Dahil kapag sinadya mong lumikha ng isang galit at marahas na pulutong, ang mismong halimaw na iyon ang babalik para habulin ka at punitin ka. At mula sa digmaan sa keyboard, naging totoong rambulan na ito. Nagbanggaan ng mga estudyante sa paaralan na parang dalawang hukbo, pula laban sa asul. May ilan pa ngang hindi na alam kung bakit sila nag-aaway, pero sumugod pa rin na parang nadadala ng agos. Dahil kapag wala ng kontrol ang isang pulutong, hindi na kailangan ng dahilan. Sapat na ang pumili ng panig para maipakita ang sariling ego. Pagkatapos, may biglang sumulpot na matibay na ebidensya tungkol sa transaksyon. At doon nagsimulang bumagsak si Jamie mula sa tuktok ng kasikatan, diretso pababa sa kailaliman. Samantala, akala ni Hongtae ay nakamit na niya ang isang maluwalhating tagumpay. Pero ang totoo, unti-unti na pala siyang hinihigop ng isang paikot na pagsira sa sarili na wala ng daan palabas. Si Nano ang nagbigay ng huling matinding dagok. Pinatunayan niyang iisang pinagmulan lang ang lahat ng peking account. Isang maliit na pagkakamali lang ang naging sapat para tuluyang mapunit ang maskara ng palihim na lalaki. Walang tigil ang pagtunog ng cellphone ni Hongtae. Bumaha ang mga mensahe ng galit na parang rumaragas ang talon. Wala siyang mapagtaguan. Unti-unti siyang gumuho sa sobrang bigat ng pag-atake sa isip at maging ang nanay niya ay nadamay pa sa alon ng mga nakalalasong pambabatikos online. Sa sandaling iyon, mapait niyang naunawaan kung gaano kasakit maranasan ang nakadidiring pakiramdam na siya mismo ang ipinadama noon sa iba. Pagtapos ng araw sa paaralan, ang laboratorio ay parang naging wasak na larangan ng digmaan. At sa gitna niyon, naiwan si Hongtae, talunang-talunan. Nakaharap si Nano. Tinanong niya ito kung bakit pa nito tinulungan ang taong gaya ni Jamie. Ngumiti lang si Nano at binalik ang tanong, ano ba talaga ang naging bunga ng digmaang ito? Hindi naman kailangan gumawa ng kahit ano si Jamie, pero ang bilang ng followers niya ay tumalon mula 2,000 hanggang 5,000 dahil ang galit at eskandalo ay napakalalakas na pampabilis ng kasikatan. At si Hongtae, isa lang siyang kabayaran. Ang alay na ginawang scapegoat para mas maging dramatiko ang kwentong ito. Diretsahang sinabi ni Nano na hindi naman talaga siya nag-iisa dahil sa labas, napakaraming katulad niya, mga taong nagsisimula sa inggit at sa huli ay sila rin mismo ang dumudurog sa sarili nilang kinabukasan. Pagkatapos, kaswal na nag-livestream si Jamie. Sinabi lang niyang medyo pagod siya kaya hindi siya pumasok at nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta. Habang nagsasalita, parang sadya pa niyang tinatapakan si Hongtae bilang simbolo ng napakalaki niyang tagumpay. Samantala, tahimik namang binura ni Nano ang account niya at naglaho na parang wala lang. Iniwan niya ang isang larangan ng digmaan kung saan wala namang totoong nanalo. May isa lang na masumikat dahil sa eskandalo at may isa namang tuluyang naglaho sa mapa ng lipunan. Sa pagkakataong ito, parang si Nano naman ang kusang inilalantad ang sarili niya. Pero kung hindi naman ito tungkol sa pera, ano nga ba talaga ang pakay niya? Nagsisimula ang kwento sa isang dalagitang nagngangalang Blossom. Maganda siya, parang isang Instagram model. Bigla siyang sumulpot na parang internet phenomenon na may dalang slogan, My body, my choice. Ibig sabihin, katawan ko ito. At ako ang may karapatang magpasya. Sa unang tingin, parang makabago at mapagpalaya ang dating. Pero sa paraan ng kilos niya, mas nagmumukha itong paghahanap ng atensyon kaysa tunay na pag-unawa sa kahulugan ng kalayaan. Saan man siya magpunta, kapansin-pansin siya na parang isang idolo. Dinudumog siya ng mga kaibigan niyang gustong makisama at magpalitrato. Tuwing gabi, kapag nagla-livestream siya, palagi siyang gumagawa ng mga kontrobersyal na pakulo at nagpo-produce ng mga basurang content. Kapag may mga komento na humihiling na buksan niya ang damit niya para silipin ang loob, hindi niya ito iniiwasan. Sumasagot pa siya ng sobrang kaswal. Sino ba naman ang natutulog na may suot na damit? At kusa pa niya itong ipinapakita. Sa puntong ito, hindi na simpleng kumpiyansa ang mindset niya. Naging adiksyon na ito sa atensyon ng mga tao. Dahil habang dumarami ang tumitingin at nagbibigay pansin sa kanya, lalo niyang pinaniniwalaan na tama siya at makatarungan ang ginagawa niya. Hanggang isang araw, pinatawag siya ng principal sa opisina para bigyan ng babala. Sinabing sinisira na niya ang reputasyon ng paaralan at pati na rin ang sarili niyang kinabukasan. Pero para kay Blossom ngayon, ang lahat ng payo ay parang pagtatangkang kontrolin siya. Matindi siyang sumagot. Iginiit na nagpo-promote siya ng feminism at kung gusto naman ito ng lahat, paano ito magiging mali? Pinagtawanan pa niya ang matandang principal. Sinabihang dapat mas maging bukas ang isip nito kahit sa simpleng pag-alis ng ilang buttons ng damit. Ipinakita ng sandaling iyon na nagsimula na niyang ipaghalo ang personal na kalayaan at ang pangangailangan sa validation. Ibig sabihin, hindi na ginagawa ko ito dahil gusto ko, kundi
ginagawa ko ito dahil may nanonood at kailangan ko yon. Samantala, dumating si Nano at nilapitan siya sa pagpapanggap na isa niyang malaking fan. Tinawag pa siyang inspirasyon na walang katapusan, na kahit sa simpleng bagay tulad ng pagsuot ng mas maiikling palda, hanggang sa paggawa ng sariling channel na katulad ng kay Blossom, ay naimpluwensyahan siya nito. Hindi sinasadyang lalo nitong pinalaki ang ego ni Blossom, hanggang sa paniwalaan niyang siya ang nangunguna sa isang buong trend. Pero sa totoo lang, inihahanda lang ni Nano ang sarili para palitan siya. Sa simula, ginawa ni Nano ang livestream channel niya na may ganap na ibang imahe, nakasuot ng itim na salamin, gumanap bilang mabait, inosente, at nerdy na babae, at mas mahina at mahinahon magsalita. Pero sa loob-loob niya, alam na alam niya kung paano gumalaw ang mga tao. Hindi niya ito lantaran, pero paunti-unti niyang tinutupad ang mga kagustuhan ng viewers. Sa umpisa, maliliit lang na pabor, tapos unti-unting tumataas ang antas, pinaparamdam sa kanila na sila ang may kontrol. Pero sa totoo lang, sila ang nalalaro. Hindi nagtagal, mabilis na bumaling ang crowd kay Nano at siya na ang sinuportahan dahil likas sa tao ang maengganyo sa bago. At nang lumipat ang atensyon, malinaw na naramdaman ni Blossom ang pagbagsak mula sa pagiging sentro ng atensyon, naging siya ang napalitan. Hindi lang ito simpleng selos, isa itong krisis sa identidad. Dahil kung wala nang tumitingin sa kanya, sino na siya? Nakita niya si Nano na tumatanggap ng mga regalo at hinahabol ng mga tao habang siya ay tuluyan ng nakakalimutan. Pati ang inumin at cake na hawak niya, parang napakaalat na ang lasa. Hindi na ito panandali ang emosyon, naging motibasyon na niya ito para kumilos. Sinubukan niyang pabagsakin si Nano sa pamamagitan ng pagsusumbong sa principal, pero nagkunwari siyang isa ng taong natauhan. Isa itong malinaw na pagbabago sa sikolohiya niya. Mula sa taong naniniwalang tama siya, naging isang taong handang gawin ang lahat para manatili sa pwesto, kahit pataliwas na ito sa mismong paniniwalang dati niyang ipinaglaban. Pagkatapos, inanunsyo ni Nano na i-delete niya ang channel niya para protektahan ang reputasyon ng paaralan. Ginampanan niya ang papel ng kawawang biktima. Umatras siya habang sinasabi ang linyang, hindi na atin ang mga katawan natin, na nagudyok sa crowd na mag-react. Dahil kapag may bagay na gusto ng tao na mawawala, gagawin nila ang lahat para mapanatili ito. Nagiging isang puwersang handang ipaglaban si Nano at kalabanin ang sino mang hahadlang sa karapatan nila. Pagkatapos, nagpadala ng mga regalo ang fans ni Nano sa principal at sa paaralan. Tinanggap niya ang mga ito, tiningnan, at agad nagbago ang kanyang paninindigan. Ipinapakita nito na kapag may personal na pakinabang, madaling mabali ang moralidad. Bumalik si Nano sa pagla-livestream at mas lalo pang itinulak ang mga limitasyon habang sinusubukan ni Blossom na gayahin siya, pero hindi makasabay. Dahil ginagawa niya ito mula sa matinding kompetisyon, mas nagmumukha itong pilit at nang hindi na niya kayanin, tuluyan na siyang umatras sa laro. Kinabukasan sa paaralan, nagkalat na ang mga poster na may mukha ni Nano. Ang catchphrase ni Blossom na "My body, my choice" ay naging trademark na ngayon ni Nano. Hindi lang ito pagkawala ng pagiging Queen Bee, kundi tuluyang pagkawala ng kanyang identidad. Dahil ang mismong bagay na bumuo kung sino siya, ngayon ay pag-aari na ng iba. Samantala, patuloy pang tinaasan ni Nano ang antas ng laro. Inanunsyo na pipili siya ng isang tao mula sa top 5 niyang pinakamalalaking donator para makadate, at ang napili ay si Sky, ang mismong lalaking tinulungan ni Nano noong una siyang dumating sa araw ng date. Sinundo niya si Nano gamit ang motor, marahang isinuot ang helmet sa kanya at dinala siya sa sinehan. Nagpicture sila na parang isang normal na magkasintahan, pero mismong pagiging normal na yon ang nagdulot ng hinala sa kanya. Kaya tinanong niya kung ano na naman ang balak niya sa pagkakataong ito. Dahil hindi naman siya nag-donate, simple lang ang sagot ni Nano, wala raw siyang ginagawa. Gusto lang talaga niya itong makita. Dagdag pa niya, si Sky ang unang taong nakakita sa kanya. Pero alam din niya na nangyari lang iyon dahil hinayaan ni Nano. Ibig sabihin, mula simula hanggang dulo, kontrolado pa rin niya ang lahat. Pagka-post ni Nano ng mga larawan nila sa date, agad nagalit ang fans niya, lalo na ang mga sobra kung makareact, at sinimulang alamin kung sino si Sky. Dahil wala man lang pangalan niya sa fan club, naramdaman ng iba na hindi patas iyon, kaya bumaliktad ang galit nila at ibinuhos kay Nano. Mabilis naman siyang sumagot, kung ayaw daw ng lahat, uulitin na lang nila ang laro. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang premyo. Isang gabi kasama siya. Ang rule, kung sino ang magdodonate ng pinakamalaki sa education fund ang mananalo, at siya mismo ang pipili ng winner imbes na random. Pagkatapos, dagsa ang fans sa pagdodonate. Marami ang halos maubos ang pera, pero patuloy pa rin naghahanap ng paraan para makapagbigay pa, dahil naniniwala sila ang mapipili. Samantala, hindi matanggap ni Blossom na natatabunan siya, kaya muli siyang nagsumbong sa principal. Sinabi niyang parang escorting na ito at illegal, pero kinontra siya ng principal. Kung parehong pumapayag ang dalawang panig, consensual daw iyon, at higit sa lahat, nakapangalan pa sa charity. Sinabihan pa si Blossom na siya ang makaluma, kaya napatahimik na lang siya. Sa paligid niya, patuloy lang ang mga tao sa pagsuporta at paghahabol kay Nano. Habang siya, unti-unting nagiging invisible. Dumating ang araw ng pag-anunsyo ng resulta. Lumitaw ang principal na parang patas na hurado, pero sa totoo lang, siya ang pinaka-involved sa lahat. Nang hindi malinaw ang identity ng nanalo at order number lang ang ipinakita, nagsimulang magduda ang crowd. At sa kaunting udyok ni Blossom, sumabog ang galit ng lahat. Sama-sama silang pumunta sa hotel na parang isang malaking grupo na gustong magbunyag ng pandaraya. Walang makapigil sa agresibong mob, at nang mabunyag na ang principal ang napili, tuluyang sumiklab ang galit. Hinila siya pababa at binugbog, pero hindi pa iyon ang sukdulan. Dahil kahit na ilabas na nila ang galit nila, hindi pa rin sila nakontent. Bumaling sila kay Nano. Ang dating sentro ng atensyon na ngayon ay naging target. Dahil kapag hindi makuha ng tao ang gusto nila, madalas sinisira nila ito.
Tinanong ni Nano, hindi ba akin ang katawan ko? Pero ang isinagot sa kanya, katawan mo, pero pera ko. Sa iisang linyang iyon, lumitaw ang tunay na ugali ng crowd. Hindi sila naniniwala sa kalayaan, kontrol ang gusto nila. Sumugod sila, tila hinati-hati siya na parang isang produkto. Bawat isa may gustong kunin. Isang matinding eksenang nagpapakita kung gaano kalala ang sikolohiya ng crowd kapag nawalan ito ng kontrol. Samantala si Blossom, nasa likod lang at pinapanood ang lahat sa livestream. Tumulo ang luha niya sa takot, pero kasabay nito, hindi niya maitatanggi ang pakiramdam ng ginhawa nang makita niyang bumagsak ang taong nakahigit sa kanya at imbes na matuto, bumalik siya sa dati, ituloy ang live streams, ipakita ang katawan niya, hindi na para sa kalayaan kundi dahil adik na siya sa pakiramdam na pinapanood, sa atensyon, at halos hindi na niya kayang mabuhay nang wala ito. Ang paaralang iyon, na tila simbolo ng kaalaman at disiplina, ay may itinatagong bulok na sikreto mula sa loob. Nang i-renovate ang 100 taong gulang na gusali para sa grand opening, naloko ang lahat ng makintab nitong panlabas. Walang nakahinala na sa likod ng bagong pintura ay may umiiral na sistema ng kasinungalingan at korupsyon. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagpasya sina Pangcam at ang exclamation point gang na ilantad ang katotohanan, pero hindi nila alam na papasok sila sa isang mapanganib na laro kung saan baluktot ang tama at mali, minamanipula ang tiwala, at may isang misteryosong karakter na si Nano nagugulo sa lahat sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Nagsimula ang kwento sa isang paaralan kung saan ang 100 taong gulang na gusali ay bagong ayos para sa nalalapit na ribbon cutting ceremony matapos ang 25 araw na countdown. Sa labas, kasingkinang ito ng isang palasyong kristal, pero sa loob, umaalingasaw ang amoy ng panlilinlang. Ang binatang si Pangcam, leader ng exclamation point gang na kilala sa pagbubunyag ng bulok na sistema, ay nagpasyang mag-imbestiga. Palihim siyang bumaba sa basement ng gusali para patunayan na nagtipid ang paaralan sa konstruksyon. Kumuha siya ng matitibay na ebidensya, mga bakal na rebars na nababali sa kaunting yuko, at mga haliging dapat sumusuporta sa gusali na bitak-bitak na. Pagkatapos maipost ang mga larawang iyon online, agad na umugong ang buong eskwelahan sa usapan at chismis. Kinabukasan sa paaralan, nakita niyang nagtagumpay ang plano niya, kaya ngumiti siya ng may buong kasiyahan at palihim na pumasok sa lihim na bodega. Doon, si Ronald Tay ay nakabantay sa pintuan, seryoso ang mukha na parang isang profesional na gwardiya. Sa loob, siya at ang 3 pang miyembro ay nagkatinginan ng naguguluhan dahil hindi nila maintindihan kung bakit may isang walang kwentang secret meeting sa gitna ng ganitong tensyonadong sitwasyon. Habang nagsisihan ang buong grupo, biglang lumitaw ang big boss na si Nano, nagpapakilalang bagong estudyante at bagong miyembro na naroon para iligtas ang grupo. Bago pa sila makapagkilala ng husto, naglabas ng red alert si Ronald Tay dahil paparating ang scout squad ng paaralan, isang grupo na parang upgraded na hall monitors, suportado ng principal, kaya taas no silang nag-iikot para hulihin ang sinumang sisira sa reputasyon ng paaralan. Naamoy na nila ang presensya ng exclamation point gang at halos sasalakay na sana, pero buti na lang at may emergency sa gate ng paaralan, kaya napilitan silang umatras agad. Halos atakihin sa kaba ang buong grupo, pero isang miyembro ang minalas. Sa gitna ng pagpapanik habang naghahanap ng mapagtataguan, nahulog ang isang cutter direkta sa paa niya, pero napilitan siyang takpan ng bibig at hindi maglabas ng kahit anong tunog. Isang trahedyang nakakatawang isipin pero masakit sa realidad. Samantala, sa labas, may naganap na nakakagulat na insidente. Bumagsak ang name sign ng paaralan at tumama sa isang lalaking guro. Sa simpleng balitang iyon pa lang, halatang may problema sa konstruksyon. Nakarating din ang insidente kay Principal Rem, isang karakter na kakaiba ang fashion, nakapulang polkadot na damit at matingkad na pink na buhok. Sa laki ng katawan niya, mahirap matukoy kung lalaki o babae, at lagi pa siyang may buhat na alagang aso na parang fashion accessory. Agad niyang ipinatawag ang 4 na vice principals na may kanya-kanyang faction para imbestigahan sila. Pero tinakpan ito ni Vice Principal Kai. Sinabing ang sigawan ng mga estudyante ay dahil lang sa pagiging abala nila sa pag-ship ng isang couple. Napansin ni Rem na parang may tinatago ang mga tauhan niya, kaya agad niyang ipinatawag ang kanyang spy na si Nano. Lumabas na matagal nang pumanig si Nano sa panig ng paaralan, at mabilis niyang iniuulat ang bawat galaw ng exclamation point gang. Labis na natuwa si Rem at pinuri siya. Mas maayos pa raw siyang magtrabaho kaysa sa mga veterano. Personal pa niyang ibinigay kay Nano ang badge ng kapangyarihan. Kasabay ng babala, "Huwag mong biguin si Mami." Dito makikita kung paano ginampanan ni Nano ang papel niya. Kay bilis magbago ng ugali, parang dating karelasyon na biglang nag-iba. Pero sa ngiting iyon pa lang, halatang may malaking mangyayari sa 100 taong gulang na gusali dahil sa kanya. Pagkatapos ng meeting, tinawag siya ng ilang guro na may masasamang tingin. Balak siyang takutin dahil sa pag-angat niya sa pabor ng principal. Pero nagkamali sila ng inapi. Matalim ang sagot ni Nano. Kung hindi raw sila inutil, hindi siya ang sisikat ngayon. Halos pumutok sa galit ng isang babaeng guro. Pero agad siyang hinila palayo ng mga lalaking guro bago pa sumiklab ang malaking gulo. Sa pagkakataong iyon, tinasa ni Kai ang boses niya at binalaan si Nano na mula ngayon, dapat sa kanya muna mag-report. Agad namang ngumiti si Nano ng matamis at nagkunwaring masunurin. At sa ganitong paraan, tuluyan na siyang nakapasok sa inner circle ng pamunuan ng paaralan. Para mapatigil ang iskandalo tungkol sa substandard na konstruksyon, nagplano si Nano para kay Mr. Kai ng lason laban sa lason na taktika. Iminungkahi niyang maglabas sila ng balita na naghiwalay na ang pinakasikat na BL couple sa paaralan para mailihis ang atensyon ng publiko. At gaya ng inaasahan, nang kumalat ang balitang iyon, agad na naisantabi ng mga estudyante ang issue tungkol sa 100 taong gulang na gusali. Nang makita ni Pangcam si Nano na suot ang badge ng principal, halos magduda na siya sa lahat, pero pinakalma siya ng babae at sinabing may plano siya. Sinabihan pa siyang hintayin na lang ang mangyayari sa flagpole. Kinabukasan,
kinabukasan, sa flag ceremony, biglang naging kakaiba ang bandila, umaakyat tapos bumabagsak. Paulit-ulit, parang graph ng presyo ng ginto. Nahilo ang buong paaralan sa nangyayari at bigla na lang nagliyab ang base ng flagpole. Nagkaroon muli ng pagkakataon ang exclamation point gang na maglabas ng akusasyon laban sa madilim na gawain ng paaralan. Muling bumaliktad ang opinyon ng publiko at kumampi sa exclamation point gang. Kaya nataranta si Mr. Kai. Pinatawag niya si Nano para imbestigahan, pero ngumiti lang ito ng may kumpiyansa. Ibinunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang kontraktor ng konstruksyon ay asawa mismo ng guro. Doon lumabas ang tunay na kulay ni Mr. Kai. Inamin niyang takot na takot siya kapag hindi natapos sa oras ang proyekto para sa grand opening at inspeksyon. Siya ang unang masasakripisyo. Agad namang naglatag ng plano si Nano. Mag-imbita ng feng shui master para mag-livestream at ipahayag na may sumpa ang paaralan. At ang simbolo raw nito ay ang mismong exclamation point. Habang abala ang exclamation point gang sa isang lihim na pagpupulong, bigla silang nataranta nang makita si Nano mismo na nangunguna sa scout squad para salakayin sila. Mabilis na tumakas sa bintana ang tatlong miyembro. Nakatakas sila. Iniwan sina Ronald Tai at ang lalaking may sugat sa paa na nahuling aktong-aktong gumagawa ng kalokohan. Sa harap ng lahat ng estudyante, inanunsyo ng principal na nahuli na ang mga vandal na sumisira sa dangal ng paaralan at nagpakita pa ng video mula sa isang engineer bilang ebidensya na nagsasabing napakatibay ng gusali at imposibleng gumuho. Naglaro pa ng mind game si Mr. Rem nang alukin niyang palalayain ang dalawa kapalit ng pagsumbong sa iba pang miyembro. Nanatiling matatag si Ronald Tai, pero ang lalaking may sugat sa paa ay hirap nang tumayo, kaya nang madagdagan pa ng ganitong pressure, tuluyan na siyang bumigay. Sino ang mag-aakala na sa sobrang takot, nanginginig niyang itinuro ang scout squad at malakas na sumigaw na ang mga tiwali ang dapat pabagsakin. Dahil dito, napilitan ng dalawang binata na mag-exit ng kahihiyan, habang ang 100 taong gulang na gusali ay nagsimulang magbitak ng malala. Hindi na ito maitago. Matapos ang insidenteng iyon, nagbago ang atmosfera sa exclamation point gang. May isang miyembro ang halatang nagdadalawang isip, iniisip na ang simpleng kaligtasan ang mas mahalaga. Diretsahan niyang sinabi kay Pangkam na kahit gumuho ang gusali, baka wala namang pakialam ang iba. Pero kung mapatalsik sila sa paaralan, masisira ang buhay nila. Puputulin ng mga magulang ang suporta at mawawala ang kinabukasan nila. Dagdag pa niya, kinumpirma na raw ng engineer na ligtas ang gusali, na mukhang kapani-paniwala naman, kaya bakit isusugal ang buong hinaharap para sa bagay na baka hindi naman mangyari. Narinig iyon ni Pangkam at nadismaya siya, pero hindi siya nagalit. Naiintindihan niyang hindi lahat kayang pasanin ang ganitong bigat. Pumunta pa rin siya sa tagpuan ng grupo, parang huling pagkikita na nila. Doon, naghihintay na si Nano at nagbigay ng bagong ebidensya, isang matinding patunay na kayang tapusin ang lahat. Lumabas na peke ang engineer. Isa lang itong miyembro ng scout squad na gumagamit ng deepfake technology para magpanggap, habang si Mr. Kai ang nagdidirekta sa likod ng lahat. Ipinakita nito na hindi lang mali ang sistema, sadyang binabaluktot nito ang katotohanan. Ginagawang totoo ang kasinungalingan para patahimikin ang issue. Nang lumabas ang ebidensya, kumalat ito ng kabilis tulad ng pagkalat ng mga bitak sa pader. Nataranta si Mr. Kai at agad umasa kay Nano para ayusin ang sitwasyon. At muli, ginamit ni Nano ang paborito niyang taktika, ang paglalaro sa hilig ng tao sa drama. Ginawa niyang parang prayer spot ang basag na haligi para sa love team ng dalawang sikat na estudyante. Dumagsa ang mga tao na parang pista, nilagyan ng makukulay na tela, bulaklak, at regalo. Ginawang tour spot ang isang malinaw na babala ng panganib. 5 araw na lang ang natitira bago ang grand opening. Nag-open up si Pangkam sa natitirang miyembro. Siya mismo ay nagsisimula na ring magduda. Umaasang nagkakamali siya. Umaasang hindi guguho ang gusali. Dahil kung mangyari iyon, napakalaki ng magiging kapalit. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang may mali talaga. Dumating ang araw ng grand opening. Tuloy ang programa, nag-ribbon cutting ang principal at isa-isang pumasok ang mga estudyante sa loob. Ito ang pinakamahirap na sandali para kay Pangkam. Sa isang banda, alam ng isip niya ang panganib. Sa kabila, malinaw na wala namang nakikinig sa babala niya. Kung hahayaan niya lang, mangyayari ang trahedya. Pero kung kikilos siya, hindi rin siya sigurado kung may maililigtas siya. Sa sandaling iyon, parang bumulong si Nano sa kanya. Isang huling tulak, pinapaalala na ito na ang pinakamahalagang oras. Naunawaan ni Pangkam, hindi na siya pwedeng maghintay na paniwalaan siya ng iba. Kailangan niyang gumawa ng bagay na pipilit sa kanilang magbigay pansin. Hinila niya ang isa sa mga lalaking idol mula sa sikat na love team at sinadyang magdulot ng pisikal na away. Ginawa niya itong isang malaking eksena at gaya ng inaasahan, agad na nahumaling ang mga estudyante sa drama at iniwan ang gusali. Nang tuluyan ng makalabas ang lahat, bumagsak ang gusali, tinabunan ng mga nasa itaas ng sistemang tiwali. Samantala, si Nano ay lumakad palabas ng kalmado, hawak ang aso ng principal at ibinigay ito kay Pangkam parang senyales na tapos na ang lahat. Sinabi niyang ang gusali ay naging simbolo na ng exclamation point gang. Pero sa kaibuturan ni Pangkam, wala siyang naramdamang saya sa katotohanang napatunayan niya. Dahil totoo ang naging kapalit. At matapos ang lahat, umalis si Nano na parang wala siyang kinalaman sa nangyari. Nag-text pa kay Iskay na maganda ang panahon ngayon. Isang napakalambing na pangungusap pero ipinakita nito na para sa kanya. Ang lahat ng nangyari ay bahagi lang ng laro. Wala siyang pagsisisi, walang emosyon, samantalang ang mga tao ang kailangang magdala ng bigat ng sarili nilang mga desisyon. Ito na ang huling yugto para sa babaeng nagmula sa kung saan. Sa reboot na ito, saan man pumunta si Nano, nagdadala siya ng isang perpektong katapusan para sa mga masasamang tao. Pero hanggang sa mga issue lang ba ito ng paaralan? O mas malalim pa ang kahulugan nito? Dahil bago tayo maging adulto, hindi ba't lahat tayo ay may pangarap maging isang mabuting tao? Kung hindi tayo naging mabuti sa simula, ibig bang sabihin ay hahayaang nating lamunin tayo ng dilim kalaunan? Mas malawak ang mensaheng dala ng kwentong ito. Ang kapangyarihan ay isang bagay na
na laging hinahangad ng tao, pero kapag nakuha na nila ito, doon lumalabas ang tunay nilang pagkatao. Dahil hindi iyon nagbabago. Isang buwan bago ang eleksyon ng Student Council President, sumikat bilang number 1 candidate ang gwapong si Paradorn. Pero tingnan natin kung ano ang magiging epekto niya. Maingat niyang binuo ang malinis na imahe niya dahil mas malaki ang ambisyon niya ang pumasok sa politika. Kaya kailangang walang bahid ang kanyang profile. Malalaki ang mga talumpati niya, puno ng mga pangakong reforma na madaling pakinggan, at swak sa gusto ng mga tao na para bang gagawin niya ang lahat para maging mabilis at madali ang lahat. Nahumaling ang mga estudyante at sumisigaw ng pangalan niya na parang isang idol. Sigurado na siya sa panalo. Pero sa mismong sandaling iyon, dumating si Nano at kinuha ang atensyon sa kabaligtarang paraan. Umupo siya sa mataas na lugar, may hawak na megaphone, umiinom ng sobrang kaswal, at ipinakilala ang sarili bilang candidate number 2. Wala pa akong plano, pero kung bawat isa sa inyo ay magbibigay ng wish, gagawin ko itong policy, at kapalit, isang halik. Sa sinabi niyang iyon, agad nag-ingay ang buong paaralan. Unti-unting pumalakpak ang crowd, at ang mga lalaki ay nagtakbuhan pa sa CR para magsipilyo, para handa silang humalik sa magandang babae. Sa bawat suggestion letter, may katumbas na halik. Tuwa na tuwa ang mga lalaki, at kahit si Paradorn ay pumila rin, ikinashock ng kanyang team. Pero nang siya na ang turn, pinuri niya si Nano sa ideya nito. Nagsulat pa siya ng suggestion at tinupi ito na parang ibon para maging espesyal, para makilala agad ito ni Nano. Ngumiti siya ng maayos at sinabing gusto lang niyang makatulong sa pagbuo ng mas magandang paaralan. Nang alukin siya ni Nano ng 2 halik, agad niya itong tinanggihan, marahil para sa sariling imahe. Dahil doon, lalo siyang tumaas sa paningin ng marami dahil sa kanyang pagiging magalang at mabait, hanggang sa dumating ang oras para suriin ang mga ideya ni Nano. May kahon para sa good idea at isa para sa bad idea. Siyempre, ang hugis ibon na suggestion ni Paradorn ang pinakapinansin. Binuksan ito ni Nano at binasa ng malakas. Iminungkahi niya ang paglalaan ng budget para sa bawat class president, na sila mismo ang maghahawak at mananagot sa paggastos. Tumawa si Nano at sinabi sa lahat, sa tingin niyo ba may oras pa ang mga class president para sa dagdag na trabahong walang bayad? Sabay sabing itinapon ito sa kahon ng bad idea, kasabay ng pagbuo ng crowd. Kahit ganoon, kumpiyansa pa rin ang team ni Paradorn, dahil doble pa rin ang popularity niya kumpara kay Nano. Sinabihan nila ang isa't isa na ipagpatuloy lang ang mga plano, habang si Nano ay lulubog sa putik dahil sa iskandalo. At agad nga, kumalat ang chismis tungkol kay Nano, na gumagawa raw siya ng OnlyFans-style content. May ilan pang nag-setup ng projector at ipinakita ito sa harap ng maraming estudyante. Lumabas si Nano mula sa crowd, kunwaring mahiyain, umiiyak at inaamin ang lahat. Pinaniniwala ang lahat na nahuli siya sa isang iskandalo. Pero sa isang iglap, nagbago ang aura niya. Ngumiti siya ng mahinahon at makadyos kuno. Biglang naibalik ang video sa tunay nitong anyo, at hindi pala siya ang nasa video. Ipinaliwanag ni Nano na sa digital na panahon ngayon, kahit sino ay madaling maging biktima. Mabilis niyang in-edit ang mukha nilang dalawa sa video, at mas mukhang totoo pa ito kaysa sa orihinal. Pagkatapos, simpleng tanong lang ang binitawan niya. Kung may naninira sa akin para pabagsakin ako, sino ang makikinabang? Sa isang iglap, bumaliktad ang crowd. Mula sa pagbati ko sa kanya, nagsimulang isipin na si Paradorn ang maruming naglalaro sa likod. Mula sa pagiging biktima, naging suportado siya ng lahat. Samantala, sa kampo ni Paradorn, nagsimula ang kaguluhan. Nagsuspetsahan sila kung may naglaro nga ba ng madumi, dahil taliwas ito sa malinis na prinsipyo na ipinapakita nila. Nang tanungin si Odi kung saan niya nakuha ang video, agad niya itong itinanggi. Sinabi niyang nakita lang niya ito at ibinahagi. Nagsimulang magduda ang team leader, pero hindi niya ito inilantad. Marahil dahil ayaw niyang magwatak-watak ang grupo, o baka, sa kaibuturan niya, umaasa rin siyang sa ganitong paraan ay matatalo si Nano. Sa puntong ito, tuluyan nang bumaliktad ang takbo ng laban. Nalampasan na ng support rating ni Nano ang kay Paradorn. Maging ang mga kasamahan niya sa team ay nagsimulang magduda sa kanya. Magaling lang ba talaga siyang magsalita? Puro plano at pangako, pero hindi naman kayang isakatuparan? Maging siya mismo ay nagsimulang mahumaling kay Nano. Habang nag-workout, siya ang laman ng isip niya, hanggang sa madulas siya sa treadmill. Nasaktan hindi lang ang katawan kundi pati ang isipan niya. Pagkatapos, kinausap ni Paradorn si Nano ng pribado. Ikinuwento niya kung gaano niya pinaghandaan ang eleksyon, mula sa imahe hanggang sa mga plano. Lahat ay maingat na kinalkula para sa mas malaking layunin, ang baguhin ang lipunan sa hinaharap. Kaya kailangan niyang magsimula sa paaralang ito. Naiinis siya na sa kabila ng lahat, kay Nano pa rin napupunta ang atensyon. Isang taong walang malinaw na plano at hindi naman seryoso, pero siya pa rin ang bida. Lumapit si Nano at tinanong kung talagang ganoon ang tingin niya. Hindi siya sumagot, halatang may konsensya sa loob. Ngumiti lang si Nano at sinabi, 3 araw na lang, ituloy mo lang, bukas na magsisimula ang tunay na drama. Maya-maya, may sasakyang mabilis na pumasok sa schoolyard, muntik nang masagasaan ng janitor. Sakto namang dumating si Paradorn. Parang inaabangan talaga ang eksena. Tumakbo siya at itinulak ang matanda palayo. Siya ang tinamaan, nasugatan siya, pero tinulungan pa rin niya ang janitor na makatayo at nagtanong ng may malasakit kung ayos lang ito. Eksaktong tugma sa perpektong imahe niya. Tinawag siya ng crowd na bayani. Kinunan siya ng video at kumalat ito sa lahat ng social media. Biglang tumaas ang suporta sa kanya, isang matinding comeback. Dumating ang araw ng eleksyon. Isa-isang inihulog ang mga lihim na balota sa kahon. Seryoso ang atmosfera, parang isang
pambansang okasyon. Lahat ng mga estudyanteng bumoto ay nag-aabang sa resulta kung sino ang mananalo. Sa wakas, inanunsyo ang resulta. Panalo si Paradorn. Lumapit si Nano para batiin siya. Maayos na kinamayan ang kaliwang kamay niya dahil nakakast ang kanan. Pero sa sandaling iyon, palihim niyang ipinasok sa kamay ni Paradorn ang isang USB. Binuksan niya ito at nabigla. May video sa loob na nagpapakitang si Odi ang nanguna sa pagpapalit at pamemeke ng mga ballot box. Agad siyang nagalit. Pinuntahan niya si Odi at sinuntok ito kahit may bali ang braso. Tinatanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot na gawin iyon, gayong panalo naman sana siya kahit walang daya. Sa linyang iyon pa lang, malinaw na galit siya dahil nasira ang perpektong panalo niya. Kinabukasan, humarap si Paradorn sa lahat at inihayag na natuklasan niya ang pandaraya sa eleksyon at naparusahan na ang miyembro niyang si Odi. Agad namang bumaliktad ang crowd at hiniling na matanggal si Odi sa paaralan. Tinapos ni Paradorn ang kanyang pananagutan sa pamamagitan ng pagbibitiw bilang Student Council President. Mukhang marangal, pero sa totoo lang, paraan lang iyon para iligtas ang kanyang imahe. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa tabi ng lawa habang umuulan. Mabigat ang pakiramdam. Parang bawat patak ng ulan ay sumasalamin sa lungkot niya. Lumapit si Nano na may dalang payong at tinanong kung bakit hindi niya inilabas ang ebidensya noong may pagkakataon siya. Ngumiti si Nano at sinabi, "Ang goal ko lang ay subukan kung mabuting tao ka ba o hindi." Napaatras siya? Test lang to? Agad siyang sumagot na inamin na nga niya ang pandaraya. Hindi ba sapat iyon? Sumagot si Nano ng isang mapanlinlang na tanong. "So hahayaan mo na lang si Odi ang mapatalsik?" Nanindigan si Paradorn. Ang isang gustong pumasok sa politika ay dapat malinis ang record. Kung sino ang nagkamali, dapat managot. At gusto niyang matuto mula rito. Tumawa si Nano at sinabing kadalasan, inuulit ng tao ang kanilang pagkakamali hanggang sa mamatay sila o tumigil sa pagiging hangal. Pero kadalasan, huli na ang lahat bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magbago. Hindi ka naniniwala? Inilahad ni Nano ang kanyang kamay at sinabing tingnan niya ang hinaharap. Hinawakan niya ito at bigla siyang napunta sa ibang eksena. Isa na siyang ministro, bumalik sa dati niyang paaralan para magtalumpati bilang isang matagumpay na tao. Ipinagmamalaki niyang dito nagsimula ang lahat, ang unang eleksyon niya. Pero bigla, kumalat ang video ng pandaraya. Nakatayo siya sa harap ng napakaraming tao, binabato ng batikos at galit. Ang sarili niyang nasa ibaba ay walang magawa kundi manood. Sa isang bibig, hindi niya kayang ipaliwanag ang sarili sa libo-libong tao. Ramdam na ramdam niya ang kawalan ng magawa. Bigla siyang ibinalik sa kasalukuyan. Sa sandaling ibinigay ni Nano ang USB. Sinabi ni Nano na wala ng ibang kopya iyon at tinanong siya muli, "Gusto mo bang baguhin ang desisyon mo ngayon?" Malinaw na ang lahat. Binigyan siya ni Nano ng pagkakataon, isang pagkakataong kumpirmahin kung sino talaga siya o piliin kung anong klaseng tao ang gusto niyang maging. Pagkatapos, binuksan pa rin niya ang video at pinanood ulit. Tahimik lang siya ng ilang segundo, sa kanya ito tuluyang denelete. Parang hindi ito kailanman umiral. Tinawag niya si Odi para sa isang agarang meeting at sinabing ipagpapatuloy nila ang pag-uusap tungkol sa mga reforma na parang walang nangyaring pandaraya. Sa puntong iyon, napakalinaw na ng pinili niya. Ang kalinisan na lagi niyang ipinagmamalaki ay ganoon lang pala kahina. At nang kailangan niyang pumili sa pagitan ng katotohanan at ng landas na tatahakin niya, pinili niya ang landas kahit iwanan pa ang katotohanan. Sa meeting, hindi na makapag-focus si Paradorn. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga kakaiba at nakakakilabot na eksena, parang sinasapian siya. Habang pilit siyang kumikilos ng normal, lalo siyang nagmumukhang hindi matatag. Sa kaibuturan niya, alam niyang mali ang pinili niya, pero hindi na siya marunong umatras. At ang pinaka nakakatakot ngayon ay ang posibilidad na mabunyag ang lahat. Kaya agad niyang hinanap si Nano dahil siya na lang ang may hawak ng sikreto. Pinilit niya itong burahin ang ebidensya sa harap niya para matahimik ang isip niya. Ngumiti lang si Nano at sinabing wala naman talagang ibang kopya dahil hindi na niya kailangang itago iyon. May iba pa siyang video. Isang footage kung saan si Paradorn mismo ang nagbayad sa janitor para isagawa ang aksidente at mabuo ang imahe niyang bayani. Doon tuluyang napako si Paradorn. Wala na siyang maitatanggi. Ibig sabihin, hindi siya nagbago kailanman. Binago lang niya kung paano niya itinatago ang katotohanan. Tinalikuran siya ni Nano at naglakad palayo, pero biglang nagbago ang tingin ni Paradorn. Kinuyom niya ang kanyang mga ngipin, kumuha ng matulis na bakal at walang pag-aatubiling sinaksak si Nano. Tinulak niya ito pababa sa hagdan at sinakal. Parang gusto na niyang tapusin ang lahat. Ngunit kahit ganoon, nakangiti pa rin si Nano. Sa isip niya, pumasok ang alaala ni Sky, isang bihirang mabuting tao na kahit napaligiran ng kadiliman, nanatiling mabuti. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Sky, parang naramdaman niya ang nangyayari. Agad niyang tinulak si Paradorn palayo at tinulungan si Nano na makatayo. Nagulat pa si Nano. Hindi niya maintindihan kung paano siya natagpuan. Pero bago pa siya makapagsalita, nawalan na ng kontrol si Paradorn. Sinaksak niya si Sky ng brutal. Ibinuhos ang galit sa kanilang dalawa at pagkatapos ay itinapon sila sa lawa kasama ang sandata. Sa malamig na tubig, binuksan ni Nano ang kanyang mga mata at tinawag si Sky, pero wala na itong tugon. Dinala niya ito sa pampang. Marahil sa sandaling iyon, naalala niya na isa lang siyang normal na tao at hindi kayang bumalik tulad niya. Sa unang pagkakataon, nawala ang pamilyar niyang ngiti. Yumuko ang mga mata niya, puno ng lungkot, at tahimik niyang binuhat si Sky papunta sa masukal na kagubatan. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. At kung ano man ang dapat mangyayari pa rin. Parang isang paulit-ulit na siklo na hindi matatakasan ni Paradorn. Kahit nabigyan siya ng pagkakataong pumili muli sa kasalukuyan, ang hinaharap ay naganap pa rin ayon sa ipinakita ni Nano. Naging isang ministro siya, bumalik sa dati niyang paaralan bilang alumnus. Nakatayo siya sa entablado, nagbibigay ng talumpati tungkol sa kanyang mga prinsipyo at sa unang beses niyang tumakbo sa eleksyon. Pero iyon na pala ang huling maskara niya. Dumating si Nano sa tamang oras at ipinakita
Ipinakita sa lahat ang video kung saan inatake niya sina Nano at Sky. Walang kailangang paratang, katotohanan lang. At sa isang iglap, gumuho ang lahat. Wala nang maitatanggi si Paradorn. Hindi na niya kayang harapin ang mga tao ni ang sarili niya. Sa huli, pinili niyang tapusin ang lahat, binayaran ng kapalit gamit ang sarili niyang buhay. Isang wakas na hindi direktang ipinataw ni Nano, kundi bunga ng sarili niyang mga desisyon. Para naman kay Nano, minsan siyang umasa na sa mga pagsubok na ito ay may matutuklasan siyang higit pa, na may mga mabubuting tao pa rin. Ngunit nakakalungkot, dahil madalas, malupit ang katotohanan, at nagtatapos ang kwento sa isang pangakong muling pagkikita, parang paalala na magpapatuloy pa rin ang siklong ito. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.